أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is the Articles of Faith. Ang Arabic niya is Arkan al-Iman or Arkan al-Iman. Iman, Iman. So, ang Iman ay faith. At ito yung anim na pundasyon ng pananampalataya sa Islam. Unang-una is belief in Allah. So, ang unang-una doon yung belief in Allah, yung palataya sa Allah, na kailangan natin aralin upang maintindihan natin kung sino ang pinaniniwalaan na Diyos sa Islam. Hindi tayo magiging isang Muslim na nananampalataya sa Diyos kung hindi natin kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang unang-una sa 6 Articles of Faith, na maniwala ka kay Allah na siya ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. At ito ay pag-aaral na walang katapusan. Kaya dapat nakatuon tayo sa pag-aaral tungkol sa paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tama yung sinasabi ni Shaira na, or ayun na sinasabi niya na gusto niyang aralin yung 99 names. Kasi kapag kayo nang inaral mo sa 6 Articles of Faith, yun ang number 1. At kailangan talaga na makilala natin ang Allah upang nang sa ganun kapag nagsasala tayo ay alam natin kung kanino natin iniuukol ang pagsamba at bakit. Kaya maintindihan lang natin kung bakit natin ginagawa ang pagsasala kapag naunawaan natin o naipasok natin sa puso ang pananampalataya at paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa 6 Articles of Faith, yun ang number 1. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya or hindi ka magkakaroon ng iman. Na kapag sinabing nagsyada ka na, nag-Muslim ka na, nagsasala ka na, ay meron ka ng iman. Hindi lalabas yun kapag hindi pumasok sa iyong pag-aaral yung tinatawag natin na akida. Kaya itong paniniwala sa Allah, ang root nito is yung akida. Kaya sa 6 Articles of Faith, number 1, belief in Allah, manggagaling dun sa akida yung paniniwala mo, at kapag natutunan mo yung tinatawag nating tauhid, doon pa lamang lalabas yung tinatawag mong iman. Kaya dapat na pagtuunan ng pag-aaral ang tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. In the angels, paniniwala sa mga anghel. Sa ating paniniwala,
bilang mga dating Christian na ang anghel ay kasing laki ng tao pero may pakpak. Tsaka sabi At magandang meron maganda. ding iba't ibang klase ng anghel at sa pagkakaintindi natin, merong babaeng anghel, merong lalaking anghel, at meron ding anghel na maliit, at meron ding anghel na ulo lang. Subhanallah. So, ang paniniwala na yun ay natutunan natin na yun ay isang maling paniniwala. Kaya, para magkaroon tayo ng totoong pananampalataya, kailangan natin aralin ang tungkol sa mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na magmula sa simula ng panahon sa araw ng paglikha bago likhain ang mga jinn o ang mga demons, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel sa pamamagitan ng liwanag. Mula sa pagkakalikha ng mga anghel, yung unang-unang grupo ng mga anghel ay nagtawaf doon sa isang itsura ng Kaaba na katulad ng Kaaba sa mundo, mayroon ding Kaaba sa seventh heaven na tinatawag na Beit al-Mur. So doon sila umiikot, nagtatawaf sila, pagkatapos lalabas na sila doon at maghihilera sila sa infinity, sa walang hanggan. At patuloy na magpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Jibril naman ay bababa sa fourth heaven kung saan mayroong batis at siya ay lulusong doon. Pagkatapos, kapag aangat na siya, sa kanya mga pakpak ay mayroong malalaglag na mga droplets ng tubig mula doon sa lake na babaan niya, at yung mga patak na yon ay 70,000 drops na magiging panibagong creation na naman ng mga anghel at magtatawaf uli sa Baitul Mur, pagkatapos maghihilera uli sa kalawakan. And then the next day, lulusong na naman si Jibril doon sa lake at pag-angat niya, another 70,000 angels uli ang lalabas. At yun, magmula sa pagkakalika sa kanya, araw-araw ay lumulusong siya at araw-araw mayroong 70,000 angels na panibagong nalilikha from the time of creation ni Jibril until today. Meron na namang another 70,000 angels. Bukas meron uli. Sa sunod na araw meron uli. Walang katapusan yung pag-create ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga angels, pero hindi niya na-create from the light, kundi sa pagbaba ni Jibril doon sa lake at sa mga droplets ng water nang galing sa kanyang pakpak, yun ang nabubong panibagong mga anghel. So, katulad din sa pagkakalika sa tao, nilikha ng Allah si Adan at saka si Eva, pero hindi na siya lumikha uli from His hands ng panibagong mga tao, kundi nagre-reproduce na lang from Adam to Eve and then generations to generations. At yung mga anghel, ang nagpuproduce naman nun ay si Jibril. Subhanallah. So, ganun naglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang klase ng pamamaraan. Pero ang kanyang pagkakalikha ay sa mga unang paglikha lang niya at nagkaroon lang ng mga reproductions. Pero mahabang pag-aaral ang tungkol dyan sa mga anghel, at ang inaaral lang muna natin dito is yung 6 na articles ng pananampalataya kung bakit kailangan natin magkaroon ng paniniwala at manampalataya sa ating din na Islam. Pangatlo, belief in God's revealed books. Kailangan na maniwala tayo sa mga aklat na ipinadala sa mga propeta. At yung mga aklat na yon, ang mga propeta ang pinadalahan
na mga nabanggit ay unang-una ay si Musa alayhi salam. At ang ipinadala sa kanya yung Torah. Believe in the prophets and messengers of God. So mayroon ding paniniwala sa Articles of Faith na may mga propeta at mga mensaherong pinadala ang Diyos na dapat din nating paniwalaan at dapat din nating aralin. Believe in the day of judgment, na ang araw ng paghukom ay darating. At ang panghuli ay yung paniniwala sa qadar. Kaya doon sa shahada, pagkatapos ng shahadatain, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sometimes ina-add natin yung wa asyhadu bil qadri khairihi wa syarihi min Allah ta'ala. So yun tinatawag nating belief in qadar. At siya yung 6 na articles of faith. Umpisan natin siya kung sa paniniwala sa Allah. Ang mga Muslim or Muslim believe in one unique and incomparable God, who has no son nor partner, and that none has the right to be worshipped but Him alone. He is the true God, and every other deity is false. Ibig sabihin, wala nang ibang makatotohanang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. He has the most magnificent name and sublime perfect attributes. No one shares His divinity nor His attributes. So, kapag bumanggit ka ng mga ibang Diyos, ay kailangan na ites mo sa divinity at saka sa mga pangalan niya na mayroon siyang katangian na kaya niyang gawin ng mga bagay. O katulad sa mga Christians na pinaniniwalaan nila na ang Diyos ay si Jesus Christ. Pagdating sa divinity, ay babagsak siya. Unang-una, sa pagiging al-Qudus o pagiging holy and pure ng Diyos, dahil si Jesus Christ ay kumakain at dumudumi, umiihi, pinapawisan, at kapag nasusugatan, may lumalabas na dugo. Kung hindi siya ipapasa kapag ang kanyang divinity ay pag-uusapan. Lahat ng mga katangian na yon ay hindi naaangkop sa pagiging Diyos. O kaya ang kanyang mga attributes na inaangkin niya o naangkin niya ay hindi sapat para pagbasihan na siya ay magiging Diyos. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala meron siyang 99 names. At itong 99 names na ito at talagang na bawat isang pangalan niya konektado sa bawat isa, although kahit na ito ay konektado sometimes opposite sa isa't isa, hindi mo pa rin mahanapan ng flow. Talagang flawless siya. Dahil ang Allah ay perfect, kaya sa mga katangian niya, hindi mo makikita na mayroong magkakaroon ng pagkukulang. At ayon sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ang sabi niya, Qul huwallahu ahad. Sabihin niyo na ang Diyos ay nag-iisa lang. Yun ay maliwanag. Kasi siya mismo nagsabi. Kaya kapag sinasabi ng mga non-Muslims, ang Diyos daw ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nagko-contradict na siya doon sa pagiging pure ng Diyos dahil sabi niya, sabihin niyo ang Diyos ay isa lamang. At sa Biblia, ay nakakapagtaka na pinagpapatuloy pa rin ng mga Kristiyano ang paniniwala na ang Diyos mayroong anak. Samantalang binanggit na mismo
ng Diyos sa Biblia, sabi niya, makinig ka Israel, ako ang naglabas sa iyo sa pagkaalipin sa Egypto. Wala kang sasambahin Diyos maliban sa Diyos. At sinabi rin niya, makinig ka Israel, ako ang iyong Panginoon, ang Diyos. Pinanggit niya na yung pangalan niya. Sabi niya, ako ang Panginoon, ang Diyos. Ngunit hindi nila maintindihan na yung palang Diyos na binanggit doon ay yun na mismo ang pangalan niya. Kaya sa atin, sa Islam, yung Allah ay galing sa dalawang salita na al-ilahun, ibig sabihin ang Diyos. Kaya pag sinang Allah, ibig sabihin ng Allah ay ang Diyos. At yun ang pangalan niya mismo, ang Diyos. Kasi siya yung creator and you are talking only of one thing. Isa lang ang pinag-uusapan doon, ang pagiging Diyos. So kung ang Diyos ay iisa, wala nang ibang pangalan na makikita doon kundi ang pangalan lang na Diyos. Ngunit sa mga katangian niya, ay doon pumapasok yung tinatawag natin na mga attributes or yung sa paniniwala sa Islam sa tawhid ng Al-Husna, Asma, wa Sifat. Kaya kailangan talaga na aaralin natin ang tungkol doon sa tauhid upang yung akida o yung paniniwala para lumabas ang iyong iman ay sabi niya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Wala siyang simula, wala siyang katapusan, wala siyang pangangailangan. So kung wala siyang simula, walang katapusan, wala siyang pangangailangan, hindi rin siya pwedeng masaktan. At hindi rin siya maaaring na ng kamatayan dahil siya ang lumikha ng kamatayan at ang Diyos ay hindi pumapatay. Kaya lumikha siya ng kamatayan upang gawin ang bagay na yun sa pagkitil ng buhay ng mga nilikha, ang kamatayan ang gumagawa. Dahil doon, ang kamatayan ay isang nilikha na mayroong buhay. Ibig sabihin, ang kamatayan ay mayroon siyang buhay upang magawa niya ang iniatang sa kanya na kanyang gawain. Lam yalid o lam yulad. Hindi pinanganak ang Diyos at hindi rin siya mag-aanak. Kung ang Diyos ay magkakaroon ng anak, paano na ang isipan natin kapag naghanap na kung ang Diyos ay mayroong anak, sino ang Diyos lolo? Lalabas na kung mayroong anak ang Diyos at siya ay magiging Diyos Ama, magkakaroon din siya ng pinanggalingan na pwede natin tatawagin na Diyos Lolo at Diyos na kanunununuan. Magiging mas magulo ang pag-uusap tungkol sa pagiging divinity kung ang mga bagay na ilalagay natin sa mga katangian ng Diyos ay hindi naaangkop. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hindi mo siya pwedeng ihalin tulad sa kahit na ano, lalong-lalo na sa mga creation. Dahil sa pagiging Diyos niya, hindi siya magkakaroon ng kawangis o kamukha o kahalintulad. Na katulad dun sa Bible, sinabi na lilikha tayo ng wangis natin, pero ang interpretation doon ay hindi kamukha ng Diyos, kundi ang mga katangian ng Diyos ay ilalagay niya sa katangian ng kanyang nalikha, but ito ay hindi katulad ng percentage ng katangian niya. So yun ay maintindihan lang natin kapag pinag-aralan natin yung tungkol sa tinatawag nating 99 names and attributes of Allah. At sadyang napakagandang pag-aralan ng 99 names of Allah. At common siya era. Dahil kung gusto niyang aralin, kaya lang kulang nga tayo sa makikinig. Sayang naman na kung i-deliver
natin tungkol sa 99 years at mayroong mga katanungan na papasok sa isip ay hindi na kayang sagutin ng record. So, mas maigi yung nagtanong at ipapaliwanag ng mas mainam dahil hindi naman lahat maaalala ko para ipaliwanag. At yun ay nakakatulong din kayo para madagdagan ang ating mga tinuturo sa kaalaman natin sa Islam. At pinanggit din ito sa Surah Al-Maidah. So sabi diyan sa kanyang translation sa English, they have believed, indeed they have believed who have said, God is the Messiah, son of Mary. Sabi niya dito, Inna Allah huwa al-Masih, Ibn Maryam. Na ang Messiah na si Jesus ay anak ni Maria, ay yun ang ginagawa nilang Diyos. The Messiah, o si Isa alayhis salam, sabi niya, children of Israel, worship God, my Lord and your Lord. Kahit sa Biblia nakasulat ang kanyang klase ng verse. Whoever associate partners in worship with God, then God has forbidden paradise for him, and his home is the fire. Sino man na magtatambal ng ibang Diyos maliban kay Allah, at sinabi ni Isa alayhis salam with Jesus Christ, na sino man gagawa nito ay hindi niya makikita o maaamoy ang paraiso at ang magiging tahanan niya ay ang impyerno. At sa mga gumagawa nito, walang mga katulong sa kanila kahit tawagin pa nila ang mga sinasamba nilang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang ibang religion o paniniwala na maliligtas sa apoy ng impyerno maliban sa Islam. Dahil ang Allah na mismo ang bumanggit na wala nang ibang tatanggapin na religion maliban sa Islam. At sinabi rin sa Surah Al-Maidah 116 sa kanyang translation, and remember when Allah will say on the day of resurrection, sinabi niya kay Isa alayhis salam, while qala Allahu ya Isa ibn Maryam, tinatawag niya si Isa at tinatanong niya, sabi niya, binanggit mo ba sa mga tao na sambahin ka at ang iyong ina, kayong dalawa maliban sa Allah? Pero ang sinagot ni Isa alayhis salam, sabi niya, glory be to you, glory be to you, purihin ka Allah. Sabi niya, it was not for me to say what I had no right to say. Hindi naangkop ito na sabihin kong bagay na wala kung nasasambahin siya at ang kanyang ina ay alam na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nababasa niya kung anong nasa puso niya, ngunit si Isa alayhis salam ay hindi na kayang basahin kung ano man ang nasa puso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, katotohanan na ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat ng mga hindi nakikita o yung mga bagay na parating pa lang, tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakabatid. Hindi ko, sabi niya, binanggit ang bagay na ito maliban sa na ang sasambahin lamang na Panginoon at Diyos ay ikaw, sabi niya. At sa panahon na siya ay nandirito sa mundo, ay nakikita niya at alam niya ang ginagawa ng mga tao na kasama niya. Pero nung siya ay kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taas at inilagay siya doon sa second heaven, wala na siyang kaalaman pa sa mga nangyayari. Kaya nung si Isa alayhis salam ay ginawang Diyos ng mga tao, wala na siyang magawa para pigilin ang mga ito. Kasi
nandoon na siya sa kalangitan. Sabi niya, nung kinuha mo ko, ikaw na ang nakakita sa kanila at ikaw na ang nakakaalam ng anumang gawain ng kanilang mga sarili at mga kamay. Itong verse na ito ay isang pagbabadya o isang warning para sa mga Christian upang pigilin nila ang paniniwala na si Isa alayhis salam ay Diyos. At ito ay makikita natin sa Surah Al-Maidah 117. Sa pagpapatuloy ng verse ay sinabi ni Isa alayhis salam na kapag pinarusahan mo ang mga sumamba sa akin at Diyos, sila ay iyong mga alipin na walang magagawa kung sila'y parusahan mo. At kung sila'y patatawarin mo, katotohanan na ikaw ang pinakamakapangyarihan at pinakamatalino. Dito sa last part ng verse na yun, فَإِنَّكَ أَنْتَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, sabi niya. Ikaw ang pinakamakapangyarihan at pinakamatalino. Na kung patatawarin ng Diyos yung mga sumunod sa paniniwala mali. Actually, meron ditong connection ang tinatawag natin na hidayah. Yung hidayah is yung guidance ng Allah sa mga taong gusto niya talaga na ma-rectify sa mga paniniwala. Katulad nyo, katulad ko, katulad ng iba na sila ay napasok sa Islam. Kaya sabi nga ni Isa alayhis salam, kapag pinatawad mo sila, ikaw ang pinakamakapangyarihan, ikaw ang pinakamatalino. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakalam kung ano ang mga bagay na makakabuti para sa lahat. Ang mga hindi na nanampalataya are those who said Allah is the third of the three or in a trinity. And if they cease not from what they say, verily a painful torment will fall on the disbelievers among them. So sabi ng mga hindi na nanampalataya sa Islam, وَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ. Na siya ay isa dun sa tinatawag na Trinity. So mas mainam daw na tumigil na ang mga tao sa pagsasabi na ang Diyos ay isa sa tatlong persona. Kasi kung iintindihin mo ang definition nila dun sa one God in three person. Person is a human being. Tatlong persona. Persona. Ano ba yung persona? Persona is tao. Person. So, paano yun? Diyos tapos tao. Ang pinag-uusapan na ay Diyos tapos gagawin mo siyang tao at nahati pa sa tatlo. Kaya, kung hindi raw sila titigil sa paniniwala na ganito, ang pinaka-grabe at kahindik-hindik na kaparusahan ang babagsak sa kanila sa araw ng paghuhukom. Kaya talaga na unang-unang aralin natin kung ano ang tungkol sa Diyos. Dahil kung hindi natin kilala ang Allah, nagdadasal lang tayo. Dadasal tayo, nagcha-charity tayo. Nag-hajj tayo. Na ang ginagawa natin ay para lamang get along. Yung ibig sabihin, parang kung ano yung uso, sama ko. Ibig sabihin, gagawin mo ang mga bagay na yun ang pamamaraan ng pananampalataya. Nang wala ando doon yung sincerity mo, nando doon yung kailaliman ng
marugdog na pag nasa mo sa iyong pagsasala ay nararamdaman mo pati na yung mga binibigkas mo ng mga aya at yung mga salita kung anong kahulugan nito sa iyong pagdarasal. Ngunit mawawalan ng saysay mga bagay na yun kung hindi natin kilala Allah subhanahu wa ta'ala. Talaga na kilalanin natin siya at malalaman lang natin ang tungkol dito kapag inaral natin ang tinatawag na tauhid na maglalagay sa atin doon sa kagandahan at pinakamatantas na tinatawag nating akida. So itong mga ito ngayon na ating pinagpaliwanag ay explanation lang muna nito na simpleng paliwanag para doon sa anim na pundasyon ng pananampalataya ng Islam. At ito yung unang-una nga ang maniwala ka sa Allah. Pero ang paniniwalang ito sa Allah ay hindi mo siya makakamit until napasukin mo ang pag-aaral sa Tauhid. At yung Tauhid importante din. Kapag ka ang Tauhid ay natutunan mo, kahit saan ka mapunta, kahit wala ka ng kasamang Muslim, bubuwag. Dahil nasa iyo na ang kaalaman tungkol doon. At ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino mang makasaulo at makaintindi ng totoong kahulugan ng 99 years old, nagpasok siya sa paraiso. Subhanallah. So, kapag ka, ang mga taong naniniwala sa mga paniniwala ng ang Diyos ay kaysa sa Trinity at hindi sila humingi ng tawad o baguhin ang kanilang pananampalataya, wala na silang ligtas sa natin na nakinig, inaral natin, at naunawaan natin. Kaya Allah ay pinagkaloob ang awa at kapatawaran at binigyan tayo ng guidance upang tayo maging mga Muslim. Isa pa rin sa mga ayon sa Quran ang nakasulat na si Jesus, ang anak ni Maria, ay isa lamang mensahero. Nakatulad sa mga mensahero na dumating pa nangamatay din. Wala silang pinagkaiba. Sabi nga dyan sa aya, Ma'al Masiha ibn Maryam illa Rasul. So, ibig sabihin, si Maryam ay nanay ni Isa a.s. ni Jesus Christ, at ang anak ng Jesus Christ ay hindi siya nalagpas sa pagiging mensahero lang. Hindi siya Diyos. At siya, si Maryam, ay isa sa apat na taas na antas na mga babae na nabuhay sa ibabaw ng mundo. At siya ay naniniwala sa Allah at sa mga aklat. Walang pinagkaiba si Jesus, si Isa a.s. at saka ang nanay niya o ang mga propeta at ang mga tao na nabuhay din sa mundo. Lahat sila pareho silang kumakain at umiinom. At itong mga katibayan na ito na nakita ng mga tao sa mga nabuhay sa panahon ni Isa a.s. o Jesus Christ, nakita nila na si Jesus Christ ay kumakain at umiinom. Nagdadamit. Laki ang galaxy. Para sasabihin ng mga tao na ang isang Diyos na lumikha sa mga bagay na ito ay nandito sa ibabaw ng mundo at nagdadamit at kumakain. Kumakain ng nilikha niya. Kumakain ng isda na nilikha niya. Kumakain ng putas. Kumakain ng mga hayop na nilikha niya.
Gayong ang sinabi sa atin sa Quran na ang Diyos ay walang pangangailangan. Kaya isang malaking pagkakamali at kaligawan na si Jesus ay gawing Diyos ng mga tao o anak ng Diyos. Ang malalim na pag-aaral tungkol sa pagiging Diyos ay nandoon talaga sa tinatawag natin na tauhid at yung sa tauhid na asma wa sifat. At inshallah na mas bibigyan natin ng pagtutuon ng pansin ang tungkol sa 99 names. So kung sa ganun, kapag ito ay naunawaan natin, sanala ang lahat ng bagay sa paligid mo ay mawawalan ng saysay. So yun ang unang-una na dapat natin na iintindihin at aaralin o isang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin na unang maging basya ng ating pananampalataya ay ang alamin natin ang tungkol sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pag-aaral tungkol dito ay walang katapusan. Ang pangalawa ay ang paniniwala sa mga anghel. Na ang mga anghel, yung mga Muslim ay naniniwala sa mga anghel na nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na may mataas na katangian. At ang mga anghel ay wala itong ginawa, kundi ang magpurit lamang at sumunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi sila pwedeng gumali, hindi sila pwedeng tuwanggi, kung anong sinabi sa kanila, ay yun lamang kanilang gagawin. Kaya kung sino tayo sa ating mga tao, dahil mayroong mga anghel na nakabantay sa atin, kahit na maaawa sila sa atin, sa atin. At kung ano man ang mabuti o magandang bagay na mangyari sa atin, hindi rin nila pwedeng pigilan. Sapagkat ang tanging bagay lang na kaya nilang gawin ay kung anong iniutos sa kanila. At sa mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Jibril ang pinaka mataas ang katayuan at siya ang medium o siya ang pinaka-mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala para magbigay ng mga revelasyon sa mga propeta. Yung 124,000 prophets na pinadala sa mundo, ay si Jibril ang nag-guide at nagbibigay ng mga wahi o yung revelations na maging halimbawa na ipakikita o ituturo ng mga propeta sa mga tao upang tayo ay mapunta sa tamang landas. At yun ay parte lamang o isang maliit na parte lamang ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga taga-sunod ng Allah, mga tumatalima sa utos ng Allah o kung tawagin natin ang mga Muslim. Sabihin nyo kung kayo ay mga Muslim, we believe in Allah and that which has been sent down to us and that which has been sent down to Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, and to Al-Asbat. And that which has been given to Musa, Isa, and that which has been given to prophets from their Lord. Will make no distinction between any of them, and to him we have submitted. So yung we have submitted, yun yung ang ibig sabihin nun, kung yung we have submitted, kung tatanggalin natin siya at papalitan natin ng single word, ang ibig sabihin nun, and we are Muslims. So yun yung pinapaliwanag ko kanina na ang definition ng Muslim is those who obey and those who submit. So, binanggit lang sa ayan na yan na mula kay Abraham ang mga pinadalang aklat sa kanila
sila ay mga naniniwala sa anumang katuruan na dala ng aklat ng mga pinagkaloob sa kanila o yung mga tinatawag nating scriptures. Mula kay Abraham, kay Ismail, Ishaq, si Yaqub, at yung mga 12 tribes of Yaqub. Mula kay Musa alayhis salam at kay Isa, kay Jesus Christ, kung ano man pinadala rin sa kanya. So sabi niya kay mga Muslim, sabihin nyo na walang pagkakaiba ang mga yun sa pinaniniwalaan ng mga propeta at pinaniniwalaan natin ng mga Muslim. Na wala tayong gagawin kundi ang sumunod at tumalima sa anumang ipinag-utos sa atin. At yan yung paniniwala sa mga aklat. Na pangatlo sa tinatawag natin na Arkanul Iman. So yung una is yung maniwala ka sa Allah na siyang nag-iisang totoong Diyos. Pangalawa ay yung paniniwala sa mga anghel. At itong pangatlo ay paniniwala sa mga aklat na pinadala ng Allah SWT para maging guide ng tao upang tayo ay makasunod sa tinatawag natin Siratal Mustaqim. Ang mga aklat na pinadala sa mga propeta, unang-una yung sinasabi natin Torah na pinadala kay Musa alayhis salam, yung Sabur, yung Hisam na pinadala kay David or the wood, yung Sabur is yung about patience. And then yung Injil na binigay kay Isa alayhis salam, kay Jesus Christ, yung Gospel, at ang Quran na pinadala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron din tayong tinatawag na Suhuf, yung scriptures na binigay kay Propeta Ibrahim. So, lahat ng mga propeta, meron din sila mga kanya-kanyang scriptures na binigay na hindi naman nagkakaiba ang mga nila, kundi isa lang sa mga katuruan. Ang pangapat, yung tinatawag natin na paniniwala sa mga propeta at mensahero na pinadala ng Diyos sa mundo. So, ang una ay ang paniniwala sa Allah na siya ay nag-isang Diyos. Pangalawa, na mayroong mga nilikha na anghel ang Allah SWT. At pangatlo ay yung mga aklat na pinadala niya upang maging guide ng tao yun sa bago ng mundo. At yung pang-apat ay yung paniniwala sa mga propeta na sila ang mga pinagbigyan ng mga guidance o mga aklat at dapat natin silang paniwalaan sapagkat sila ang magtuturo sa tamang pamamaraan ng pananampalataya. 124,000 na propeta ang pinadala sa mundo at nagsimula ang propeta kay Adan or kay Adan. Si Adan nung ibinaba sa mundo ay hindi siya propeta. Ngunit nung nagkaroon na siya ng anak at nagsimula siya magkwento tungkol sa mga pangyari mula doon sa paraiso hanggang sa ibinaba siya sa mundo, ay doon pa lamang siya naging propeta. Ang apat na mensahero sa mga 124,000 na propeta na pinadala sa mundo, sila ay si Musa or si Moses, si Dawood or si David na kilala sa Christian, si Isa na tinatawag nila si Jesus, at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang mga propeta na mensahero. Ang mensahero, ibig sabihin, propeta sila, bukod sa pagiging propeta, sila ay mensahero. Mensahero meaning meron silang mga daladalang aklat. Ngayon, kung walang dalang aklat, hindi sila mensahero. Sila lamang ay mga propeta. Yung may dalang aklat ng mga propeta ay mas mataas ang kanilang task o mga gawain na pinagkaloob sa kanila Allah SWT.
at ang mga propeta ay sa kanilang level, pare-pareho ang kanilang mga gawain sa iba't ibang panahon sa bawat tribo o sa bawat nasyon na naging panahon ng mga tao sa mundo, at yung mga propeta na yun ay pinagkaloob sa kanila upang maging guide nila sa tamang pamamaraan ng pananampalataya at kung paano mamuhay sa ibabaw ng mundo. Sinabi rin sa atin sa Quran na si Muhammad, sabi niya, Muhammad is not the father of any of your men. Hindi siya ang ama ng mga tao. Kundi siya ay isa lamang propeta at siya ay tinatawag na Khatan al-Nabi. Khatan al-Nabi ibig sabihin ay siya ang seal of all prophets. Wala nang susunod na propeta pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung 124,000 ay gone, na ipadala ng lahat. Kaya tinatawag natin na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling-huling propeta na pinadala sa mundo. At lahat ng mga propeta ay pinaniniwalaan ng mga Muslim na sila ay mga katulad din nating tao. At sila ay katulad natin na kung anong pangangailangan, ay ganun din ang kanilang pangangailangan. At sinabi nga rin sa Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibig sabihin, kahit na mga propeta, sila ay daratnan din ng kamatayan. Ang mga makikita natin dito sa slide ay yung mga major prophets na mas common na nakilala ng mga tao. Dahil sa dami ng mga propeta na pinadala sa mundo, hindi na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kung sino-sino mga ito dahil hindi na ma-absorb ng utak natin, at sa sobrang daming, mas magrarambol lamang kung isa sa ulo pa natin ang 124,000 na propeta. At bukod doon, hindi naman siya pinadala sa isang panahon, kundi sa bawat panahon. Ngunit, yung mga major prophets na mas kilala natin at mayroong mga mas malalaking gawain na pinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila yung mas na nakikilala natin, katulad ni Adan o si Adam, si Seth, si Idris yung unang-unang tao o propeta na umakyat sa langit. Ibig sabihin, magmula nang binaba si Adan, si Idris ang unang-unang nakabalik doon sa langit. At siya rin ang unang-una na umakyat doon sa langit ng buhay, ngunit kinitila ang buhay niya doon sa fourth heaven nung magsalubong si Jibril at si Hadrat Azrael, yung Malaikal Maut, yung angel of death. Pababa ang angel of death, habang pakyat naman si Jibril at sakay-sakay niya si Idris sa kanyang pakpak. At nung magkasalubong sila ni Jibril at saka si Hadrat Azrael, yung angel of death, sabi niya, saan ka pupunta? Ang sabi ng anghel ng kamatayan, kukunin ko si Idris. Sabi niya, andito kasama ko. At tinuro niya sa pakpak niya. Pero bago niya nasabi yun, ang sabi ni anghel ng kamatayan ay kailangan kunin niya na ang buhay ni Idris. Ngunit ang sinabi ni Jibril na
nandito siya sa likod ko, gaano mo siya katagal papatayin? Paglingon ni Jibril sa likod niya, na kung saan nakalagay si Idris, yung kisap mata na yon ay nawala na ang buhay ni Idris. Kinitil na. So siya ang unang-unang propeta na umakyat ng buhay sa langit at namatay doon sa kalangitan. Hindi na nakabalik sa lupa. Ngunit ang katawan niya ay binalik sa lupa. Kaya lang, ang kaluluwa niya hindi na nakababa. Si Nuh, siya naman ay propeta rin na kilala sa Islam at saka sa Kristyanismo. Alam din natin ang istorya niya tungkol sa pagkakaroon ng baha sa ibabaw ng mundo at yung paglabas ng tinatawag natin na rainbow. At yung rainbow na yun yung kasunduan ng Diyos kay Noah na hindi niya nagugunahin muli ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Nandiyan din si Hud, si Saleh, si Propeta Abraham, mga kilala ang kanilang mga istorya, si Lut, na yung asawa niya ay naging asin, si Ismael, kung bakit ating sinasagawa yung Hajj, at saka yung Udiyah, na pag-aalay ng kambing tuwing Eid al-Adha. Si Isaac, yung kapatid ni Ismael, na pinanggalingan ng lahi ng mga Hudyo, at si Ismail ang pinanggalingan ng lahi ng mga Arabs. O doon lumabas ang lahi ni Prophet Muhammad SAW, at kay Isaac naman lumabas ang lahi ni Isa alayhisalam. Si Jacob, na pinanggalingan naman ng lahi na mga Hudyo. At si Propeta Yusuf ang nag-aangkin ng 99% ng kagandahan ng isang milikang tao sa ibabaw ng mundo. Si Ayub, na kilala natin sa pagiging nasabi rin o pinaka-patient. Si Shuaib, si Musa alayhisalam, si Harun, Zulkifel, Daud, Sulaiman, Ilyas, Elisha, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga kilalang mga propeta na kung ating aaralin ang kanilang mga naging buhay sa ibabaw ng mundo, madudurog ang iyong puso at sadyang maluluhok ka sa mga pinagdaanan nila. Kaya sabi daw sa Quran, ang mga propetang pinudala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagpapakailan ng mga tao kaysa paniwalaan nila ang mga ito. Ngayon pa man, marami pa rin sumusunod at naniniwala at sila ay magkakamit ng paraiso. Panglima, ang tinatawag nating belief in the day of judgment. At ang mga Muslim, ito nga yung sinasabi natin na pagdating ng day of judgment, yung pagkagunaw ng mundo, o bubuhayin tayong muli upang hukuman ang ating mga gawain. At ito yung pinakamatinding panahon na mararanasan ng mga titirang tao o kahit na mga namatay ng tao dahil sa pagsumpulat ng lahat. At maraming mga babala o paalala na nakasulat sa Quran at ang pagkagunaw ng mundo ay binanggit o tinawag sa maraming pangalan katulad ng Surah Zalzal, Al-Qari'ah. So itong mga to ay mga pangalan ng Day of Judgment. Sa Surah Zalzal sinabi, "Idha zulzilatil ardu zilzalaha." May magyayanig ang mundo. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Yung dinadala ng mundo ay biglang maglulus. Ang mga bundok bubuho. At ang mga hayop sa kagubatan halo sa mga nilikha sa ibaba. Waqala al-insanu ma laha. At ang mga tao ay magtatanong, ano ang nangyayari sa ibabaw ng mundo? Ito yung panahon na
sa araw-araw na pag-ikot ng mundo sa araw, ang araw ay humihiling sa Allah kung siya ay pahintulutan pang sumikat sa kinabukasan. At araw-araw ay yun ang ginagawa niya at pinahihintulutan siya. Ngunit pagdating sa Day of Judgment, hihiling ang araw na sisikat siyang muli ngunit hindi na siya pahintulutan. Kaya ang mangyayari, ang mundo o ang mga planeta ay magpepreno. Titigil sila sa pag-ikot. Kaya iayanit siya. Parang katulad ng isang sasakyan na umaandar siya ng mabilis kapag nagpreno pa kumakalo. At doon sa panahon na yon, magtotrompeta si Hadrat Israfil at ang trompeta niya ay marinig mula sa pinakamababa at matining na tunog hanggang palakas ng palakas. At maririnig yun ng mga tao sa una hindi nila papansinin, ngunit habang lumalakas yung tunog, yumayanig na ang mundo. At sila ay magtataka at tatanungin nila anong nangyayari. Yawma tuhadithu akhbaraha. The day she will relate her chronicles. So ilalabas ng mundo ang lahat ng mga nakatago sa kanya at ilalantad kung ano man ang mga bagay na nandoon. بأن ربك أوحدها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ang mga tao magkakagulo, ang mga bata magkukulay gray ang mga buhok, ang mga buntis malalaglag ang mga napupunan, ang lupa mabibiyak, at lahat ng nangyayari, guguho ang mga matataas na gusali, magbabagsakan ng mga puno, at lahat ay mayayanig. Pangayyaman nasfara dating khairayra. At sa panahon na yun, ay ilalantad na ang mga gawain ng mga tao na kahit nakasindihit ng atom ay malalantad. Ibig sabihin, lahat ng ginawa mo ay hindi mo na siya maitatago. Dahil ang paghukom ay darating. Wamayaman nasfardatin syarayara. So lahat ng mabuti at mga gawain mong masama, ginawa mong mabuti na kahit pinakamaliit na bahagi ay malalantad at ang pinakamaliit na bahaging kasalanan na gawa mo ay malalantad din. So ito yung paniniwala ng mga Muslim na kapag dumating araw ng paghukom ay sadyang ang lahat ng bagay ay makakamangha at parang hindi natin kayang ma-absorb o tanggapin. Kaya kung aralin natin ang ating din, ay doon lamang lalabas yung tinatawag natin na takwa. Yung takwa is yung consciousness mo at takot mo sa Diyos na lumikha sa iyo. Sa katotohanan ng bagay na dapat nating malaman at dapat nating aralin na magmula simula hanggang doon sa dulo upang ang ating pananampalataya, yung tinatawag nating iman, ay talagang lalabas siya. Dahil kung sasabihin ng mga tao na siya ay may pananampalataya ngunit wala siyang kaalaman, yun ay isang kasinungalingan, kasi nungalingan. Lalabas lamang ang iman o ang pananampalataya ng tao kung siya ay may kaalaman. At yun yung sinasabi natin, kung ang kaalaman na yun ay nanggaling sa paniniwala, yung tinatawag nating akida. At yung akida ay bubuuin ng iyong tinatawag na tauhid. So, sa stages of existing reality, sa katotohanan ng buhay, na dapat nating intindihin at alamin, ay ganito ang mga stages niya. Unang-una, yung tinatawag nating dunya. Ang dunya ay ito
yung ating present time na kinalalagyan na kung ano yung nangyayari dito na lahat na na-experience natin, ito yung first part ng ating journey. So dito sa dunya, magmula sa pagsiping ng iyong mga magulang at magkaroon ng pintig sa sinapupunan, hanggang sa dumating ang panahon na ikaw ay malalagutan ng hininga, yung buhay na naranasan mo dun sa dunya ay lahat recorded. Pagkatapos ng buhay mo sa dunya, papasok ka dun sa tinatawag nating barsak, life beyond the grave. So pagkamatay mo, nandoon ka sa another state or another dimension. At doon, panibagong experience ang mararanasan mo. Kung marami kang kasalanan, meron ka parusahan. Kung marami kang kabutihan, meron konting kaginhawahan. Then after that, doon sa barsak, mula sa dunya, lahat ng mga propeta na namatay, ang kanilang mga kaluluwa ay dinala sa 7 heavens. Nandun sila sa kalangitan. Naka-stationary. At yung mga katawan nila ay nanatili dito. Ngunit ang image nila ay nandun sa 7 heaven. Maliban kay Isa alayhi salam, si Isa, body and soul ay nandoon. Buhay pa siya. At kailangan niyang bumalik sa mundo upang tapusin niya ang kanyang mission. Hindi pa natapos ang kanyang mission. Next to life beyond the grave, yung barsak ay yung tinatawag natin na Jahannam, yung impyerno, kung saan ang mga tao ay parusahan sa mga kasalanan ng kanyang ginawa. After ng Jahannam, ay tinatawag natin Jannah. Ito ay nasa itasya. Itong Jahannam ay 7 levels pababa. So, ibig sabihin, may first floor hanggang 7th floor, pailalim. Mas malalim, mas matindi ang kaparusahan. At ang Jannah ay nasa ibabaw siya ng Jahannam. At siya ay 100 levels up. 100 floors. Ang isang floor ng paraiso o ng Jannah ay kaya niyang ikarga ang unang-unang tao mula kay Adan hanggang sa dulo ng panahon na nabuhay sa mundo, kakasya sa isang floor lamang ng paraiso. Pero subhanallah, kahit na ganun, magkakasya sa isang floor, i-distribute pa rin ng Allah ang mga tao sa 100 levels according to their deeds, yung good deeds, at kung ano ang taas ng kanilang iman. After ng paraiso, ay nandoon naman sa ibabaw niya ang tinatawag nating kalangitan. At ang langit ay mayroong 7 levels pataas. At dito nakadistribute ngayon ang mga propeta na pinadala sa mundo. Lahat ng mga propeta, pagdating ng Day of Judgment, will go back doon sa Siratal Mustaqim bago tatawid papunta sa paraiso. Ibig sabihin nun, walang daan papunta sa paraiso from heaven pabalik, kundi doon pa rin sila dadaan sa tinatawag na Siratal Mustaqim. At ang mga tao ay ganun din. So pupunta sila doon, tatawid sila Siratal Mustaqim from hellfire to paradise. And next to the heavens or yung kalangitan ay nandoon naman sa ibabaw niya, tinatawag natin na Al-Ars. Ito yung posting liwanag na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nagunaw ang mundo at mawala ang mga nilikha sa kalawakan, so the mga galaxies or everything, solar system, ang magiging liwanag, kasi ang araw ay mawawala na rin. Ang bituin mawawala, yung bituin, ang mga buwan mawawala. So yung mga planeta sasambulat lahat, at yung araw mawawala rin siya.
mangyayari maging kadiliman? Hindi. Kundi ang maging liwanag na is yung tinatawag na al-ars. Siya na magbibigyan ng liwanag sa lahat. At itong al-ars na to ay posting liwanag na kung saan nakapatong ang tinatawag natin na kursi o yung throne ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa nakita natin na ito, yan ang pagkakasunod-sunod na stages. At nasa ibabaw at nasa ilalim ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng creations na ito. So, yan ang panglima sa ating mga pinaniniwalaan na tinatawag natin na believe in Qadar. So, doon sa last part na yon ang ating destiny. Ang pang-anim at ang panghuli ang tinatawag natin yung belief in Qadar. Ito yung kanina ay sa Judgment Day papunta doon sa tinatawag na Qadar. Okay, dito sa 6, belief in Al-Qadar o Al-Qadar, the predestination. So, ang Al-Qadar is yung Allah subhanahu wa ta'ala mismo. Siya ang tagatakda. Ang paniniwala sa Al-Qadar, ang paniniwala sa Allah na bilang tagatakda at yung paniniwala natin sa Qadar na itinakda. Ang mga Muslim ay naniniwala dito na yung Qadar na sinasabi natin na dinudugtong na Rishada yung wa asyhadu bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Anumang mabuti at masama na pangyayari o gawain natin ay meron tayong kahantungan. Ngunit ano ang kahihinatnan natin sa dulo ng ating paglalakbay papunta sa kabila, ito ay nakabase sa tinatawag natin na free will. Yung pagpili natin sa anumang bagay na gusto nating gawin. At yun ay tayo ang pipili. Kung gusto nating mapunta sa paraiso, gusto nating mapunta sa impyerno. Lahat ng mga bagay na ito ay nababase doon sa apat. Sa pagiging Muslim ay kailangan na maniwala tayo doon sa apat na factors sa paniniwala sa Qadar. Unang-una yung tinatawag natin, God is the creator of everything. Dapat maniwala tayo na ang Allah ang naglikha ng lahat. Pangalawa, siyang nakakaalam kung ano mangyayari at ano ang hindi mangyayari. Pangatlo, ang Allah, dahil siya ang lumikha, siyang nakakaalam ng mangyayari at di mangyayari, siya rin ang nag-record ng mangyayari at ng hindi mangyayari. At pang-apat, kung ano ang ginusto niyang mangyari, yun ang mangyayari, at kung ano ang hindi niya pinahintulutang mangyayari, ay hindi mangyayari. Kaya sabi sa isang aya, lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Walang mangyari sa pagitan ng langit at lupa nang hindi dadaan sa kanyang pahintulot at hindi pagpapahintulot. At yan ang anim na tinatawag nating arkanul iman o yung anim na dapat na magiging pananampalataya natin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dito natin siya puputulin at saka natin itutuloy ang susunod. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.